Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 na ito po ang sabi ko. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo ng aking Panginoon Jesus. Nang gabi siya ay magkakalo, ay lumapot ng dinatang. At nang siya ay makapagkasalanan, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinutol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkakalanan sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang sarap pagkatapos na nagkakapon ang sinabi. Ang sarap ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinod sa pag-alaala sa akin. Ay, ito, tayo mga. Kapilang Diyos, Ama namin nasa langit. Panginoon, ito kami upang alalahanin ang sakripisyo ng aming Panginoon. Kaya narito po ang tinapay na sumasagisag sa katawan ng aming Panginoong Sus na nakayubay sa krus ng Kalakaran upang alalahanin namin ang mga kasakit, ang mga sakit na dinanas ng aming Panginoon alang-alang sa amin na siya magkasalanan. Panginoon, paspasan mo po ang tinapay na ito ng buhay na bago namin kanin, aming tanggapin ito na sumasagisag at nagpapalakala sa amin na minsan pa'y kami iniligtas ng aming Panginoon Jesus. At narito din po ang katas ng upas na sumasagisag sa dugo ng aming Panginoon Jesus na nabuo sa krus ng Kalakaran. Na ito po ang siyang haligi ng aming kaligtasan. Na kung hindi sa dugo ng aming Panginoon, tunay na walang kaligtasan ng bawat isa sa amin. Subalit nabuhos ang dugo ng aming Panginoon Jesus na siya magsilbing panlinis sa aming mga kasalanan upang tanggapin niyo kami muli at kami ay maging kabahagi ng iyong kaharian. Kaya Panginoon, sa tuwing gaganapin namin ang Santa Cena ito, natanggapin namin ang katas na tuwas na ito, ay aming inihahayag ang aming Panginoon na siya nagligtas sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, amin pong nilalapit ang aming mga sarili bilang isang makasalanan na sa kapila na kami inalayo sa inyo ay kayo gumawa ng paraan upang kami muling kamtan ang kaligtasang nilalap ninyo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus at na ang kanyang dugo ay nabuhos doon sa krus ng Kalakaran. Kaya palain po ang bawat sa amin at ang lahat po ito ay aming tinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming Panginoon.
ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom ng katas ng ubas, ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon. Hindi lamang yun, maging ang kanyang ikalawang pagpabalik. Amen? Ngayong umaga, ngayong tanghali, alalahanin natin ang sakripisyo ng Panginoon Jesus at ang kanyang kamatayan. At hindi lamang doon nagtatapos, alalahanin din natin na siya'y babalik muli. Kunin natin ang tinapay. Mga minamahal, sumisimbolo sa katawan ng Panginoon Jesus na siyang atin pong pinagtitiwalaan. Kainin natin ito. Ito naway magpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Kainin natin, may kabanan. Nakasaad sa Hebreo 9:22, kung walang pagtanak ng dugo, wala rin kapatawaran ng kasalanan. Tumanak ang dugo ni Jesus upang paglinis sa ating mga karumihan. Mga kapatid ko, kunin natin ang sabo na merong katas ng ubas, sumisimbolo sa dugo ng Panginoon Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya po'y walang kasalanan, pero siya'y namatay upang bigyan tayo ng buhay. Hindi tayo karapat-dapat, subalit ginawa niya tayong karapat-dapat. Inumin natin ang ubas na ito, katas ng ubas, simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus upang tayo maging malinis sa ating mga kasalanan. Inumin natin na mayroong kabanalan. Dakilang Diyos, kami po ay may mga kahinaan. Kami po ay may mga karamdaman. Bigyan niyo po nawa ng kalusugan ang inyong minamahal na iglesia sa Milagrosa. Magkaroon po ng milagro himala sa araw na ito. Nang lahat ng aming mga karamdaman ay inyong pagagalingin. Karamdaman pisikal, spiritual, emotional, at sa mental na aspeto ng aming buhay. Maraming salamat na may pagkakataon kaming alalahanin ang inyong sakripisyo at pagmamahal. Pagpalain ang buong iglesia. Bautismuhan kami ng banal na Espiritu at ang bunga ng Espiritu ay makita sa aming mga buhay sa pangalan ng Panginoon.